Ako si Maria at ito ang aking kwento. Welcome back, Master Maximus. Sabay-sabay na bati ng mga tauhan na naiwan sa properties nila Maximus sa Switzerland. Nagtatagalog sila, Daddy? Gulat na tanong ni Sanya sa ama, habang hawak ang kamay nito. Nasa tabi ni Sanya si Carson at Seth habang nasa kanan naman niya si Alicia. Nakatulad ng anak ay hindi rin inaasahan na nagtatagalog ang mga to. Yes anak, lahat ng tauhan namin dito, mga Filipino. Kaya hindi rin sila karamihan. Karamihan ka dyan, Daddy. Mas marami kayong tauhan dito. Natawa si Maximus sa sinabi ng anak na si Seth. Sakto naman na lumapit sa kanilang may katandaan ng babae at malaking ngiti nito sa kanyang labi. Nanang Jenna, tawag ni Maximus dito at agad na niyakap ang matanda na ikinataka ng bata. Ngunit si Sanya ay naalalang sinabi sa kanya ng kanyang tito Gian. Ikamusta mo ko kay Nanang Jenna? Ikaw po si Nanang Jenna? Turong sabi ni Sanya na tila na pagtagpi-tagpi ang nasa isip niya. Napahiwalay naman sila sa kanilang yakapan at napatingin sa bata. Ako nga iha, kilala mo ako? Nakangiting tanong nito sa kanya. Umiling si Sanya sa kanya. Sabi po ni Tito Gian, ikamusta ko raw po siya sa'yo. Tinanong ko po kung sino kayo. Sabi niya magkakasundo daw po tayo at makikilala kita dito. Talaga? Sinabi niyo yun na po? Opo. Nanang, ipapakilala ko nga pala sa iyong mga anak ko. Si Sanya, si Carson at si Seth. Triplet sila. Si Seth ang panganay at bunso si Sanya. I knew it. Inaantay ko talagang mga anak mo. Maaari na ako magpahingat na kilala ko na sila. Tila naiiyak na sabi ng matanda. May kinakbay ni Maximus dito. Nanang naman, huwag kang magsabi ng ganyan. Malulungkot ako, sige ka. Samantalang si Alicia ay nakatingin lang sa mga to at napapangiti. Ngayon niya lang nakitang maging ganon ka-sweet si Maximus. Bukod sa kanya at mga anak nila kung kaya natutuwa siya. After all, Maximus is a human who has a feelings kaya kahit anong iko-hold niya, sa harap ng ibang tao, may soft side pa rin ito. Kaya mas lalong nahuhulog ang loob niya dito. Natigilan siya sa naisip na yon. Ako nahuhulog? Hindi makapaniwalang sabi niya sa isipan. Out of nowhere, bigla niya nasabi ang ganong bagay. Ibig sabihin, tuluyan na bang nahulog ang loob niya sa ama ng kanyang mga anak? Namula siya sa isipin na yon at napahinto lang ng marinig ang pagtawag sa kanya ni Maximus. What? Gulat niyang sabi dito. Are you okay? Hindi ka sumasagot na tawagin kita. Alalang tanong ni Maximus at kitang-kita niyang emosyon na yon sa mukha ng lalaki. Anak, malamang pagod sila sa haba ng biniyahe niyo. Ayan nga't namumula ng asawa mo. Hala, magpahinga na muna kayo at mamaya na kayo bumaba ng dinner. Sabi ni Nanang Jenna na kaagad ikinailing ni Alicia. Naku, hindi po. May naisip lang po ako. Nakalimutang asikasuhin sa trabaho po. Nahihiya si Alicia. Naipakilala na pala siya ni Maximus pero hindi niya nalaman dahil sa lalim ng iniisip niya. Natutuwa po ako makilala ka, Nanang Jenna. Sabay abot ng kamay nito at nagmano sa matanda. Mga anak, magmano kayo kay Nanang Jenna. Lingong sabi ni Alicia sa mga anak na ikinasunod naman ng tatlong bata. Natuwa si Nanang Jenna dahil doon na mas lalo nitong ikinagusto kay Alicia na ipinakilalang asawa ni Maximus. It's been a long time since may nagpakilala sa kanyang babae. Ang lalaki at this time ay mahal na mahal nito si Alicia. Isang tunay na anak na ang turing ni Nanang Jenna kay Maximus at Gian na siyang sabay niyang inalagaan noong maliit pa sila. Palagi kasi magkasamang dalawa kaya siyang naging bantay ng mga to. Kaya nga nang mapunta siya sa Switzerland dahil naroon ang asawa niya sumunod si Maximus at Gian sa kanya. Alalang-alala pang mga magulang nito sa kanila dahil biglang alis ng dalawa sa Pilipinas. Nakakatuwa naman. Mas natutuwa akong makilala kayo iha. Magandang pagpapalaki niyo sa mga bata. Napangiti si Alicia sa sinabi ng matanda at umiling dito. Naku, ngayon lang po kami nagkasama-sama. Kaya nga po nagbakasyon kami dito. Nagtaka si Nanang Jenna sa narinig kung kaya sumingit na si Maximus sa kanila. Pasok na muna tayo, Nanang, sa loob. Doon tayo mag-usap dahil siguradong mahaba ang habang usapan to. Dahil doon ay pumayag ang mga to't pumasok na sila sa loob. Matapos ang mahabang kwentuhan ng mga ito,
Tungkol sa kanilang tunay na kwento ay umakyat ng mga to sa itaas para magpahinga. Si Maximus naman ay nagpaiwan sandali para magbili ng ilang bagay kay Nanang Jenna. Akong bahala iho, masaya ako para sa inyo. Napahinto si Maximus at napangiti sa sinabi ng ginang. Agad niya itong niyakap ng mahigpit at nagsalita. I miss you, Nanang. Bukod kila mom and dad, ikaw ang gusto kong makakilala sa kanila. Lalong-lalo na ngayon, naintindihan ni Nanang Jenna ang pinagdadaanan ni Maximus ngayon. Kung kaya niyakap niya din ito ng mahigpit. Sige na anak, akit na para makapagpahinga ka na. Tumango si Maximus at tumiwalay na saya ka pa nilang dalawa. Sana maging masaya ka na iho. Gusto kong makitang maging masaya kayo. Tanging sabi ni Nanang Jenna habang nakatingin sa likuran ni Maximus na paakyat sa itaas. 3 araw na ang lumipas mula nang makarating sila sa Switzerland. Sa nakalipas na araw ay wala silang ginawa kundi ang maglibot sa magagandang lugar na meron doon. Pero hindi nila pinalampas ay ang attractions na nakikita ni Alicia noon sa internet. Katulad na lang ngayon, naruroon sila sa tabi ng lawat nagpipiknik habang nakatanaw sa magandang tanawin na tanging sa Switzerland lang meron. Kahit 3 araw na sila doon, hindi pa rin mapigilan ni Alicia na mamangha sa magandang tanawin. Ibang-iba sa Pilipinas. Pakiramdam niya nakakahinga siya. Like kaya niyang gawin ang lahat ng walang pangmamata sa kanya. Higit sa lahat, pinakang gusto niyang rule sa doon sa family day tuwing linggo. Walang pasok ang mga mamamayan para sa mga professionals na needed araw-araw pagkatapos ay church day. Kung maaari nga lang ay 1 buwan siyang mananatili sa Switzerland. Ngunit hindi lalo na't meron pa rin siyang negosyong inaasikaso. Habang nagbabakasyon sila ay naka-off ang kanilang telepono, kaya wala silang alam kung anong ganap na sa Pilipinas at talagang enjoy lang sila. Nakokonsensya ngunit nang malaman mula kay Maximus na ipinagpaalam siya nito sa mga employees niya. Hindi lingid sa mga ito ang nangyaring gulo, kung kaya alam nilang nararapat lang ito para sa kanya't pamilya niya. Mommy! Mommy, look! Napalingon siya sa anak na si Seth na mayroong dala ng kakaibang insects. Surprisingly, maraming alam ang anak sa mga bagay-bagay sa paligid. Ayon dito'y nagbabasa siya para malibang dahil nga wala siyang ibang kalaro sa poder ng kumuha sa kanya. Still hindi pa rin naaalis ang konsensya niya sa bagay na yon. Ngunit may magagawa pa ba siya? Siyempre wala na, kaya bumabawi na lang siya sa anak. Katulad ngayon, imbis ng anak ang may matutunan sa kanya ay siya pa ang tinuturuan nito sa mga bagay-bagay kasi wala naman siyang interest doon. Wow, mukhang gustong-gusto ko nilang nilalapitan ha. Tanging nasabi niya matapos nitong ipaalam sa kanya kung anong insekto ang hawak niya. Yes, mommy, and I love them. Look, ipinakita pa nitong paggapang nito sa kanya hanggang sa tumalon ito paalis sa kanya. Wait, come back here. Tuluyan ang hinabol ni Seth ang tumalon na insekto. Napailing na lang si Alicia sa nangyari at tinignan ang mga anak sa paligid. Si Carson ay abalang-abala sa pamimingwit. Galing sa koleksyon ng ama niya. Nakita nito yon sa taguan at ayun ni Nanang Jenna ay madalas silang mamingwit ni Gia noon. Hindi niya akalain na pagkakainteresan to ng anak kaya nang maturuan siya ng ama kung paano to gawin, pagkarating pa lang nila doon ay namingwit na ito. Take note, hindi yun ang unang beses. Sa tingin niya ay alam na niyang ireregalo sa anak na si Carson. Nalalapit na rin kasi ang birthday ng triplets. Kaya nga naisip niyang banggitin na ito kay Maximus. Napalingon siya sa gawin ni Sanya at Maximus na naghihipa ng palobo na siyang kanina pa lumulutang sa paligid niya. Dahil nga mahangin ay mabilis na kumakalat sa paligid ang mga to. Magkasundo ang dalawa lalo pat si Scarlett, ang tanging babae sa triplets. Naiisip niya na hindi papayag si Maximus na simpleng birthday party lang ang ipagdidiwang sa 3. Lalo pat ngayon na lang niya ito nakasamang mga bata at nalaman na may anak na siya. Kung siyang nasa kalagayan nito, ay ganun din ang gagawin niya kaya nga gagawin niya din yung bongga na hindi makakalimutan ng 3. After all the struggles that they've been through, deserve ng mga batang magandang birthday party. Hey, you okay? Biglang lapit sa kanya ni Maximus na nagpaalam kay Sanya upang puntahan ng ina. Pumayag naman ang bata at kay Kuya Seth na lang siya lumapit. Yes, bakit ka umalis doon? Ikaw naman ang gusto kong kasama. Gulat na napalingon si Alicia sa sinabi ng lalaki. At nakita ko rin na malalim ang iniisip mo.
habang nakatingin sa amin ni Sanya. Care to share? Napabuntong hininga na lang si Alicia, lalo na't kinalma na niyang sarili nang bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito kanina. It's about the triplets. Panimula niya tumingin sa malawak na tanawin. Okay, what about them? Malapit ng birthday nila. Really? Tila gulat ngunit may pagka-excite sa mukha ni Maximus. Yes, gusto ko sanang kausapin ka about doon. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Ipapakilala ko kayo sa mundo. Gulat na napalingon si Alicia kay Maximus sa sinabi nito. Yun talagang nasa isip ni Alicia kung paano sila magsa-celebrate na walang nakakapansin sa kanila, lalo na't kilalang negosyante ang ama ng mga anak niya. Hinawakan bigla ni Maximus ang kamay ni Alicia at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Akala mo ba, habang buhay ko kayong itatago? Hindi ganitong pamilyang ginusto ko. Seryoso ko sa panliligaw sa'yo. At ikaw kasamang triplets ang gusto kong makasama habang buhay. Ilang araw ang lumipas magmula nang marinig ni Alicia ang mga kataga na yon kay Maximus. Nung una hindi siya nito pinapatulog ng maayos tuwing gabi, kaya kapansin-pansin ang palagi niyang pagkaantok. Inakala pa ng mga to na meron siyang problema, ngunit ang totoo ay kinikilig lang siya. Meron na siyang 3 anak kaya hindi niya alam kung tama pa ba ang kanyang nararamdaman na kilig. Tila bumalik siya sa pagkadalaga at meron unang nanliligaw sa kanya. Doon bumalik ang memories niya sa kanyang ex. Kung tutuusin, wala na ulit siyang balita dito pero alam niyang meron tong kakaibang pagtingin sa kanya. Mas okay nga na wala ito ngayon sa kanilang buhay. Siguradong gulo yun, lalo na't ramdam na niya ang pagmamahal ni Maximus. Nakilala at nakasama niya si Maximus dahil na rin kay Francis. Kaya nga din meron na silang 3 mga supling. Blessings in disguise nga kung iisipin eh. Iha, may gagawin ka ba? Napatingin si Alicia kay Nanang Jenna nang magsalita ito. Wala po Nanang, may kailangan po ba kayo? Oo sana, magpapatulong ako sa iyo Iha. Sa ilang araw na lumipas, mas nakilala ni Alicia ang matanda. Tama nga ang sinabi ni Gian, nagkasunod sila ng anak na si Sanya. Mas madalas nakasama ni Sanya si Nanang Jenna kaysa sa mga kapatid at sa ama nito, kaya nga nagtatapon nito at malamang. Sigurado nang magkasama sila ngayon dahil nagagawang kumilos ni Nanang Jenna ng mag-isa. Gusto ko sanang linisin to ng mga album nila at ipakita na rin sa'yo. Nabuhay agad ang dugo ni Alicia nang marinig ang sinabi niya ng matanda. Ibig sabihin, makikita niyang larawan ni Maximus noong kabataan nito. Pumasok sila sa isang kwarto. Maliwalas ito ngunit mahalata mo na walang gumagamit dahil na rin sa ayos na silid. Meron na rin kasing takip ng kumot na puti ang matataas na stante at maging ang higaan. Dito nakalagay ang mga album nila noon. Ang tagal na rin na huli akong pumasok dito at maglinis Iha. Halata nga po Nanang Jenna, magsimula na po tayo. Pero kaya niyo po ba ang maalikabok po? Huwag mo kong pansinin Iha. Nagsimula na silang maglinis na dalawa. Nung una ay linis lang ang inaatupag nila hanggang sa pag-alis niya ng kumot. Sa isang malaking estanse ay nakita niyang maraming larawan ni Maximus noong kabataan nito, kasamang isang babaeng hindi niya kilala at si Gian. Agad na napatanong si Alicia kung sino ito, lalo na't malaking ngiti sa labi ni Maximus. Siguradong close sila dahil kung hindi ay hindi ganon karaming litratong meron sila, maging si Gian ay naruroon. So naisip niya kaagad na best friend nila to. Ngunit nasa na kaya to? Bakit hindi nila nakilala? Malabong si Kendra yon dahil ibang-ibang anyo nito kay Kendra. Lalo na't ilong nito, magandang dalaga, maputing-maputit halatang may lahit asul ang mga mata. Ang ilong nito ibang-iba kay Kendra, kaya imposible na ito yon lalo na sa mata pa lang. Kahit na curious si Alicia ay mas pinili niya na wag na lang magtanong dahil baka isipin ni Nanang Jenna na masyado siyang chismosa. Hindi ka ba magtatanong Iha kung sino siya? Ay kalabaw, gulat na bulalas ni Alicia. Nanang Jenna, wag naman po kayo manggugulat. Natawang matanda sa sinabi niya at humingi ng tawad. Pasensya na Iha. Pagkatapos, kumuha siya ng isang picture frame na si Maximus at ang babaeng kasama nito ang naroroon. Ang totoo, kaya kita sinama dito para sabihin sa iyong katotohanan kung bakit ganyan si Maximus na nakilala ng lahat. Natigilan si Alicia sa narinig. Hindi kaya hindi siya gusto ng ginang para kay Maximus? Tila napansin naman ni Nanang Jenna ang ekspresyon nito kaya nagsalita siya kaagad. Alam ko na papunta na kayo sa kasalan at wala akong balak na sirain kayo Iha.
Gusto ko lang na mas makilala mo pa si Maximus at kung bakit tunay na masaya ako para sa inyo. Nakahinga ng maluwag si Alicia sa narinig at sumunod kay Nanang Jenna na naupo sa dulo ng kamang nalinisan na nila. Ito ang pinakainiintay niya, ang mas makilala pa si Maximus. Hindi nga niya akalain na dadalhin sila nito sa lugar kung saan siya lumaki, kaya't natutuwa siya na magkukwento si Nanang Jenna tungkol sa nakaraan nito. Siya si Lani, anak-anakan ko siya noon dahil wala pa akong asawa at dahil na rin iniwan siya ng ina niya sa akin. Inalagaan ko pa si Maximus nung panahon na yon at hindi naglalayong edad nila. Lumaki na magkasama silang dalawa hanggang sa magpasya ko na dito na manuluyan dahil na rin nandito ang napangasawa ko. Sobrang loyal ko sa mga Alcantara, kaya binigyan nila kami ng sariling amin. Without my knowledge, may namagitan na pala sa kanilang dalawa na pagmamahalan. Napalunok si Alicia sa narinig. Ito ang tipikal na kwento na parati niyang naririnig noon, falling in love with your childhood friend. Kaya naman palang dami nilang larawan na naroon dahil pictures ito ng babaeng minahal ni Maximus noon, o tamang sabihin na first love. As far as I know, sa kanilang dalawa may namamagitan. Pero hindi ko alam kay Gian at Lani palang meron. Ano pong ibig niyo sabihin, Nanang Jenna? Naguguluhan na tanong ni Alicia dito. Hindi si Lani at Maximus, kung hindi si Lani at Gian. Si Maximus, siyang nagsisilbing tulay ng dalawa. He both love Gian and Lani, lalo na't mga kababata niyang dalawa. Kaya nga nang malaman niya na si Gian ang mahal ni Lani ay nagpaubaya siya. Napasinghap si Alicia sa revelasyon na yon. I know, nakakagulat. Kahit ako, napagalitan ko nga si Lani at Gian noon dahil hindi man lang nila mapansin na nasasaktan na si Maximus. Lani was his first love at lahat gagawin niya para maging masaya to. Same kay Gian, best friend niya ito kaya lahat din ay gagawin niya para dito. Sigurado si Alicia na kung siyang nasa kalagayan ni Maximus ay ganun din ang gagawin niya. Ang kaso, nakakalungkot ang katotohanan na nagpaubaya si Maximus. Knowing na sumunod dito si Maximus kasama si Gian at yun ang tunay na dahilan para magkasamang dalawa. Kaya naman pala sa larawan nilang tatlo ay tila mas dikit na dikit si Lani at Gian. Ngunit larawan nilang dalawa ni Lani ang pinakang marami. Nasaan na po si Lani ngayon, Nanang Jenna? Bakit hindi sila magkasama ni Gian? Wala na siya, Iha. Matagal na siyang wala dito sa mundo. Nalaki ang mata niya sa sinabi nito at kita niyang pagtulo ng luha ng matanda. Pagkatapos, himasin ang larawan ni Lani na hawak nito. Nawala siya dahil sa kalaban ng magulang ni Maximus sa negosyo. Gusto silang pabagsakin ng mga to at doon nalaman nila Maximus na mafia ang magulang niya. Dahil sa guilt na nangyari, ay binuhos ng dalawang buhay nila sa pagtatrabaho, pagpapakayaman at pagtugis sa may kagagawa nito kay Lani. Hindi makapagsalita si Alicia sa nalaman. Bakit nga ba hindi niya yun naisip? Malamang kung naroroon pa si Lani ay nakilala na niya ito matagal na. Isa pa, si Lani ang first love ni Maximus. Sigurado din siya na hindi siya nito mamahalin kung sakaling naroroon pa ito. Bakit may kirot sa kanyang puso? Ngunit hindi dahil sa selos kundi sa awa para kay Lani. She was too young at that time. Barely teenager to be exact. Pagkatapos ay babawian lang siya ng buhay ng mga taong makasarili. Importante sa kanilang dalawa ang negosyo at pagiging mafia, Iha. Pero simula nang dumating ka sa buhay nila, nag-iba yon. Lalo na kay Maximus hindi makamove on sa nangyari. I know Gian already move on noon pa dahil ayaw niya na hindi sumaya si Lani. Kahit masakit pinakawalan niya to. Kaya maraming salamat at dumating kayo ng mga bata sa buhay ni Maximus. Maaari na ako magpahinga, Iha. Inaantay na ako ng asawa ko. Ang asawa ni Nanang Jenna ay naunang nawala sa mundo dahil na rin sa katandaan. Mayroon silang mga anak ngunit may kanya-kanya na ring pamilya. Kaya nga nagbabantay na lamang ito ng bahay ng mga Alcantara. Kahit pa kayang-kaya na siyang bigyan ng magandang buhay ng mga anak at tumigil na sa pagtatrabaho, ay hindi niya ginawa dahil yun ang kanyang pangako sa sarili. Pangako nilang mag-asawa sa sarili. Lahat ng meron sila ay dahil sa mga Alcantara, kaya mabubuhay at mamamatay sila para sa mga ito. Nanang naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kailangan pa namin kayo dito. Ngumiti lamang si Nanang Jenna kay Alicia at pinisil ng kamay niya na hawak-hawak nito. Hindi mawala sa isip ni Alicia ang kwento sa kanya ni Nanang Jenna.
kung kaya si Maximus agad ang hinanap niya upang kausapin ito. Hindi naman sa kanya sinabi ng buo ng ginang kung saan to nakalibing. Nasasaktan lang siya sa katotohanan na meron palang mabigat na pinagdadaanan ang magkaibigang Maximus at Gian. Siyempre, curious din siya kung anong nangyari sa pagitan nila ni Gian. Kung nagalit ba sila sa isa't isa nung mga panahon na nalaman nila na iisang gusto nilang babae, o hindi kaya naman nagkatampuhan. Base sa nakikita niya ay matibay na matibay ang kanilang pagkakaibigan, kaya duda si Alicia na nagkatampuhan ng dalawa. Sakto namang nakita niya si Maximus na kalalabas lang ng playroom kung saan nandun ang kanilang mga anak. Maximus, pwede ba tayong mag-usap? Nagulat si Maximus nang makita si Alicia na nasa labas pala, pero ang mas ikinataka niya ay ang seryoso mukha nito nang sabihin na mag-uusap sila. Siyempre pumayag siya. As far as he knows, wala naman siyang ginawang mali simula nang pumunta sila doon. Nabuking na ba kami? Tahimik na tanong ng lalaki sa isip habang papunta sila sa kung saan. Sinusundan niya lang kasi si Alicia hanggang sa natigilan siya nang makitang pintuang kinatatayuan nila. I hope you won't get mad on Nanang Jenna, but she told me everything. Pagkabukas ni Alicia ng pintuan, hindi nakagalaw ang lalaki. Ilang taon nang lumipas simula nang umapak siya sa parte na yun ng bahay nila sa Switzerland, at nang mas nakakapagpatigil sa kanya ay ang makitang same ng ayos ang loob ng panahon na nabubuhay pa si Lani. Hindi nagsalita si Maximus at tumakbang siya papasok sa loob habang patuloy pa rin na pinagmamasdan ng paligid. Yun ang silid ni Lani noong nabubuhay pa to. Madalas si Lani at Gian doon na maging siya dahil kahit na mayroong relasyon ng dalawa ay hindi siya iniiwan ng mga ito. Kaya nga tamang desisyon niya na magpaubaya dahil naging masaya ang dalawang importante sa buhay niya. Not until nangyari ang bagay na hindi nila inaasahan. Namatay si Lani. He promised to himself na hindi siya babalik sa silid na yon hanggat hindi niya nabibigyan ng hustisyang pagkawala ng matalik na kaibigan. Hindi lang para kay Lani, kundi para na rin kay Gian. Alam niya kung gaano kamahal ni Gian si Lani. Binuksan ni Maximus ang divider kung saan nakalagay doon ang picture frame nilang tatlo kasama si Lani at Gian. Naupo siya sa higaang naroon at maging si Alicia ay sumunod dito. Kitang-kita niyang pagkabigla at lungkot sa reaksyon nito. She can see na hindi pa nakaka-move forward ang lalaki at nasasaktan siya para doon. Paano kung mahal pa nito si Lani? Paano na siya? Pero hindi, malinaw ang sabi ni Nanang Jenna na siyang bukod tanging babaeng pinakilala ni Maximus pagkatapos ni Lani. Mas napatunayan niya yon nang biglang pumatak ang luha ni Maximus habang hawak ang larawan ni Lani. I'm sorry Lani, I can't keep my promise. It's been years. Simula nang maghanap kami ng justice, pero eto ako ngayon sa harap mo. Wala pa ring sagot sa tanong. I'm so sorry Lani, but can you see that we are happy now? I know masaya ka rin kasi ayaw mong nalulungkot kami ni Gian. Sana masaya ka rin kung nasan ka ngayon. At sana rin managot ng may gawa sa'yo nito. Nahihimigan niyang galit, tuwa, pagsisisi at pagkaluksa sa boses ng lalaki. Hindi niya akalain na meron palang ganong side si Maximus. Curious lang siya pero hindi na pala siya dapat manghinala sa pagmamahal ni Maximus dahil ramdam na ramdam niya ito ngayon. I'm here with Alicia. I know kilala mo na siya kasi binabantayan mo kami. I hope wag kang magalit kay Gian kung meron na siyang mamahalin ulit ha. Naomi is a good woman, same as Alicia. I can assure you na alagaan niya si Gian on behalf of you. We will always treasure you, Lani. Hindi napigilan ni Alicia ang pagtulo ng luha niya, kaya napaiwas siya ng tingin. She can't understand the pain that they've been through after losing Lani. She's hoping that Lani is in the better place right now and gets the justice that she deserves. Ang malambot na simoy ng hangin sa tabing lawa ng Geneva ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Alicia habang nakaupo siya sa isang kumot na nakalatag sa damuhan. Sa harapan niya, sina Sanya, Carson at Seth ay masayang naglalaro. Si Seth ay bala sa paghabol ng isang kulisap. Si Carson ay nangingisda gamit ang pamalong natutunan niya mula sa koleksyon ng kanyang ama. At si Sanya ay naghahabol ng mga palobong lumulutang sa hangin kasama si Maximus. Ang tanawin ay parang panaginip, isang sandali ng kapayapaan na hinintay ni Alicia sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kabila ng ngiti sa kanyang labi, may bahid ng pag-alala sa puso ni Alicia.
Ang mga salita ni Nanang Jenna tungkol sa nakaraan ni Maximus at ang trahedya, ni Lani ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Alam niyang may mga pagsubok pa silang haharapin sa pagbabalik sa Pilipinas, lalo na't ng negosyo ng pamilya Alcantara na sa gitna ng krisis. Ngunit sa ngayon, hinayaan niyang sariling maging masaya kahit saglit lamang. "Mommy, tingnan mo!" Sigaw ni Seth, hawak ang isang kakaibang insektong natagpuan niya sa damo. "Alam mo ba na ito'y isang ladybug? Sabi sa libro, good luck daw kapag may nakita ka nito." Napangiti si Alicia at tumango. "Talaga anak? Siguro nga swerte natin ngayon." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang tunay na swerte ay ang pagkakasama-sama nila bilang pamilya pagkatapos ng mga taon ng pagkakahiwalay. Lumapit si Maximus mula sa likuran, dalang isang palobong hinintay niyang lumutang muli. "Alicia, okay ka lang ba? Malalim ang iniisip mo." Sabi niya na may bahid ng pag-alala sa boses. Ngumiti sa Alicia ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang tunay na damdamin. "Oo naman Maximus, iniisip ko lang ang birthday ng mga bata. Malapit na, hindi ba? Gusto ko sanang gawing special yun para sa kanila." Napangiti si Maximus at tinawakan ng kamay ni Alicia. "Huwag kang mag-alala, hindi lang special. Gagawin natin tong hindi makakalimutan at hindi lang yun, Alicia. Gusto kong ipakilala kayo sa mundo bilang pamilya ko. Hindi ko kayo itatago." Natigilan si Alicia. Ang mga salita ni Maximus ay puno ng sinseridad at sa unang pagkakataon naramdaman niyang tunay na seguridad sa kanilang relasyon. "Maximus, sigurado ka ba? Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya mo. At hindi mahalagang mga yon." Putol ni Maximus. "Ang mahalaga ikaw at ang mga bata. Seryoso ako sa iyo, Alicia. Mahal kita at gusto kong gawin ang tama ito. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil gusto ko kayong makasama habang buhay." Ang mga salitang yon ay parang musika sa tenga ni Alicia. Ngunit kasabay nun ay ang kaba. Mahal niya rin si Maximus ngunit ang kanyang nakaraan, ang mga lihim na itinatago niya at ang posibilidad ng mga pagsubok sa hinaharap ay nagpapabigat sa kanyang damdamin. Tumango na lamang siya tinigpitan ng hawak sa kamay ni Maximus bilang sagot sa kanyang deklarasyon. Sa Pilipinas, pagkababa ng pamilya sa eroplano, sinalubong sila ng mga tauhan ni Maximus, kasama sina Kendra at Jordan, ang kapatid at ang bayaw ni Maximus. Ang ekspresyon sa mukha ni Kendra ay seryoso, habang si Jordan ay nagbigay ng isang magalang na ngiti. Ang mga magulang ni Maximus ay naroon din, at ang kanilang mga matay puno ng pag-alala. "Maximus, kailangan nating mag-usap," sabi ni Kendra. Hindi na nag-aksaya ng oras. Kalat na sa media ang tungkol sa pamilya natin. Alam na ng lahat ang tungkol sa triplets at may mga naglalabasang balita tungkol sa mafia connections natin. Natigilan si Alicia. At napatingin kay Maximus. Alam niyang tungkol sa nakaraan ng pamilya Alcantara mula sa kwento ni Nanang Jenna. Ngunit hindi niya inaasahan na lalabas to sa publiko. Ang triplets, sina Sanya, Carson at Seth ay nakatingin sa mga matatanda. Hindi lubos na naintindihan ang bigat ng sitwasyon. "Anak, huminahon ka," sabi ng ina ni Maximus na sinusubukang huminahon ng tensyon. "Hindi natin hinintay na ganito kabilis malalaman ng publiko pero kailangan nating harapin ito." "Mommy, bakit galit si Tita Kendra?" Bulong ni Sanya kay Alicia habang hinawakan ng kamay ng ina. Ngumiti si Alicia at tinaplos ang buhok ng anak. "Hindi siya galit anak. Nag-aalala lang siya para sa pamilya natin." Si Maximus ay tumayo ng tuwid at hinawakan ng balikat ni Kendra. "Kendra, alam ko na nagulat ka, pero huminahon na muna kayo. Kilalanin mo na munang mga pamangkin mo. Sina Sanya, Carson at Seth." Napatingin si Kendra sa mga bata at unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Si Sanya na palaging masayahin ay lumapit at nagmano kay Kendra. "Hello po, Tita Kendra. Sabi ni Tito Gian, mabait ka raw po." Natawa si Kendra at ang tensyon sa kanyang mukha ay napalitan ng ngiti. "Naku, sinabi talaga ni Gian yon? Sige pamangkin, ikaw na nga magpakilala sa mga kuya mo." Ang mga bata ay kaagad na nagpakita ng kanilang kakaibang personalidad. Si Seth ay nagkwento tungkol sa mga insektong natuklasan niya sa Switzerland. Si Carson ay pinagyabang ang kanyang bagong kasanayan sa pangingisda. At si Sanya ay nagbigay ng isang maliit na palobo kay Kendra bilang regalo. Ang simpleng kilos ng mga bata ay nagpabago sa mood ng lahat at kahit pansamantala nawala ang bigat ng kanilang mga problema.
Sa loob ng malaking conference room ng Alcantara Enterprises, nagpulong ang pamilya Alcantara kasama si Gian at ilang pinagkakatiwalaang abogado at investigador. Si Gian ay nagdala ng isang folder na puno ng ebidensya laban sa mafia group na responsable sa pagkamatay ni Lani at sa kasalukuyang smear campaign laban sa pamilya. Maximus, natuntunan natin ang grupo, sabi ni Gian habang nilalatag ang mga dokumento sa mesa. Ang mga ito, ang parehong mga hinintay natin sa loob ng maraming taon. May connection sila sa isang international syndicate at ginamit nilang pangalan ng pamilya mo para sirain kayo sa media. Si Maximus ay tumango, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Kung ganon, oras na para tapusin to. Hindi ko hayaang mapahamak ang pamilya ko, lalo na sina Alicia at ang mga bata. Si Alicia na nakaupo sa tabi ni Maximus ay hinawakan ng kamay nito bilang suporta. Maximus, alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang hustisya para kay Lani. Pero siguraduhin nating ligtas sa mga bata ha? Pangako, Alicia. Sagot ni Maximus sa tinigpitan ng hawak sa kamay niya. Hindi ko hayaan na may mangyari sa inyo. Sa tulong ng isang dating kaalyado ng pamilya na naging investigador, natuklasan nila na ang mafia group ay nagpaplano ng isang malaking hakbang para kontrolin ang negosyo ng Alcantara Enterprises. Ang kanilang smear campaign ay bahagi lamang ng plano upang pahinain ang reputasyon ng pamilya at gawing madali ang kanilang pag-takeover. May plano na tayo, sabi ng investigador. Kailangan nating ilantad ang mga ito sa publiko bago sila makagawa ng mas malaking pinsala. May sapat na nating ebidensya para ikulong ang mga leader ng grupo. Si Maximus ay tumango. Gawin natin to, pero kailangan nating siguraduhin protektadong pamilya ko. Gian, ikaw ang bahala sa seguridad ng mga bata at ni Alicia. Akong bahala, Max. Sagot ni Gian na may bahid ng ngiti sa labi. Alam niya kung gaano kahalaga ang misyong ito kay Maximus. Hindi lamang para sa negosyo kundi para na rin sa closure ng kanilang nakaraan. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pagbabalik, nagdaos ng isang press conference si Maximus sa Manila Peninsula Hotel. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya habang nakatayo siya sa podium. Kasama si Alicia sa kanyang tabi at ang mga magulang niya sa likuran. Ang triplets ay nasa isang ligtas na lugar kasama si Gian at ilang bodyguards. Ngunit ang presensya ni Alicia ay nagbigay ng lakas kay Maximus. Magandang araw sa lahat. Panimula ni Maximus, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Nandito ako ngayon upang linawin ang mga isyong kinakaharap ng pamilya ko. Una, gusto kong ipakilala sa inyong aking asawa. Si Alicia at ang aming mga anak, sina Sanya, Carson at Seth. Sila ang tunay kong pamilya at hindi ko kailanman itatago ang katotohanan ito. Ang mga reporter ay nagbulungan, ngunit si Maximus ay nagpatuloy. Pangalawa, tungkol sa mga akusasyon laban sa pamilya Alcantara. Nandito ako upang ilantad ang tunay na salarin, ang mafia group na responsable sa pagkamatay ng isang mahalagang tao sa amin. Si Lani, ang siya ring nasa likod ng smear campaign laban sa amin. Narito ang ebidensya. Nilabas ni Maximus ang mga dokumento at video footage na nagpapakita ng mga transaksyon at komunikasyon ng mafia group. Ang mga abogado ng pamilya ay nagbigay din ng testimonya at sa loob ng ilang oras, ang balita'y kumalat sa buong mundo. Ang mga otoridad ay kaagad ng kumilos at ang mga leader ng mafia group ay inaresto. Sa gitna ng press conference, hinawakan ni Maximus ang kamay ni Alicia at tumingin sa kanya. Alicia, ikaw ang naging dahilan kung bakit kaya kong harapin to. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Naluha si Alicia, ngunit ngumiti siya. Maximus, ikaw ang nagturo sa akin ng pamilyang pinakamahalaga. Salamat sa pagmamahal sa amin ng mga anak ko. Ang malambot na haplos ng umagang hangin sa Boracay ay nagdala ng kapayapaan sa puso ni Alicia habang nakatayo siya sa tabing dagat. Ang mga paa ay hinintay ng maliliit na alon. Sa kanyang kaliwa, sina Sanya, Carson at Seth ay masayang nagtatampisaw sa tubig. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga. Sa kanyang kanan, si Maximus ay nakatayo, ang mga mata ay nakatuon sa kanya na may ngiti na puno ng pagmamahal. Ang pagsikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha na para bang sinasabing ang lahat ng pagsubok ay natapos na at isang bagong simulang naghihintay. Pagkatapos ng matagumpay na press conference na nagbigay ng hustisya kay Lani at naglinis sa pangalan ng pamilya Alcantara, ang pamilya ay nagdesisyong ipagdiwang ang kaarawan ng triplets sa Boracay. Ang engrandeng selebrasyon ay naging isang tagumpay, puno ng tawa,
musika at mga alaala kasamang mga mahal sa buhay. Ngunit para kay Alicia, ang tunay na regalo ay ang pagkakasama-sama nila bilang pamilya. Isang bagay na hinintay niya sa loob ng maraming taon. "Mommy, tingnan mo, nagawa ko ng sandcastle," sigaw ni Sanya habang pinapakita ang kanyang munting obra maestra na pinalamutian ng mga kabibe. Sina Carson at Seth ay tumulong din, ngunit si Sanya ang nanguna. Tulad ng palagi niyang ginagawa bilang bunso, ngunit pinakamakulit. "Nakaka-proud ka, anak," sabi ni Alicia, lumuhod upang makita ng maayos ang sandcastle. "Pero alam mo ba, mas maganda pa rin kayo ng mga kuya mo kaysa dyan." Natawa ang triplets at si Maximus ay sumali sa kanila. Hinila si Alicia palapit sa kanya. "Sana naman, Alicia, ako rin ang sasabihin mo na maganda." Biro niya na kinangiti ni Alicia. Pwede na," sagot ni Alicia na may pilong ngiti na ikinatawa ng mga bata. Ang kanilang pagtawa ay biglang nahinto nang makita nilang lumuhod si Maximus sa harapan ni Alicia, hawak ang isang maliit na kahita na pamilyar na sa kanya. "Alicia," panimula ni Maximus, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad ngunit may bahid ng kaba. Na parang teenager na unang beses magtapat. "Alam ko na nagsimula tayo sa isang kontrata, isang kasunduan na para lang sa pangangailangan. Pero sa bawat araw na kasama kita, napatunayan mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi napipilitan. Ikaw at ang mga batang naging dahilan kung bakit ko gustong maging mas mabuting tao. Kaya ngayon sa harap ng ating mga anak at ng magandang pagsikat ng araw na ito, gusto kong tanungin ka, papakasalan mo ba ulit ako? Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil mahal kita." Ang mga mata ni Alicia ay naluha, ngunit ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa araw na sumisikat. Hindi niya inaasahan ang panukalang ito, lalo na't ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang malampasan nila ang mga pagsubok ng mafia, ng media, at ang kanyang sariling takot. Ngunit sa sandaling yun, naroon ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, at ang lalaking nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. "Maximus," bulong ni Alicia, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Oo, pakakasalan kita ulit dahil mahal din kita." Ang triplets ay sumigaw ng saya at agad silang tumakbo patungo kina Alicia at Maximus. "Yay! Magpapakasal na sina Mommy at Daddy!" sigaw ni Sanya, habang sina Carson at Seth ay nagyakapan sa kanilang mga magulang. Si Maximus ay sinuot ang singsing sa daliri ni Alicia. Ang parehong singsing na ibinigay niya sa kanya noong unang beses. Ngunit ngayon ay may bagong kahulugan. Sa hindi kalayuan ay si Nanang Jen ang nanonood kasama sina Naomi at Dr. Vera. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha ng kaligayahan, habang si Naomi hinawakan ng kamay ni Gian, na ngayon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng isang bagong simula sa kanyang sariling pag-ibig. "Tama ka, Naomi," bulong ni Nanang Jenna. "Ang mga alkantara ay natagpuan ng kanilang kaligayahan. Salamat sa pag-aalaga sa mga bata noon." Si Naomi ay ngumiti at tinigpitan ng hawak kay Gian. "Hindi ko inakalang magkakasama-sama tayo ulit ng ganito, Nanang. Pero parang sa mga bata, sulit ang lahat." Habang ang araw ay patuloy na sumisikat, si Maximus ay hinila si Alicia palapit sa kanya at naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako. Ang triplets ay tumili sa kilig at si Sanya ay sumigaw. "Ew! Mommy, Daddy, ang cheesy niyo po." Natawa si Alicia at hinila ang mga anak para sa isang mahigpit na yakap. "Cheesy man, anak, pero itong pinakamasayang cheesy moment ng buhay natin," sabi niya. Habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi, si Maximus ay tumingin sa kanyang pamilya. Ang kanyang puso'y puno ng labis na kaligayahan. "Sana, Lani, nakikita mo kami ngayon," bulong niya sa hangin na para bang kausap ang kanyang unang pag-ibig. "Masaya na kami, at pangako, aalagaan ko sila habang buhay." Ang pamilya ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad sa tabing dagat. Ang mga kamay ay magkakasama habang ang araw ay ganap na sumikat na nagbibigay liwanag sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang mga pagsubok ay naging bahagi ng kanilang nakaraan, ngunit ang pag-ibig na natagpuan nila ay magiging pundasyon ng kanilang hinaharap. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Alicia at Maximus. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.